Lods, biyahe naman tayo papuntang Ilocos Sur na kung saan dito natin natikman ang ilan sa kanilang mga ipinagmamalaking mga pagkain tulad na lang ng vegan longganisa, empanada ng vegan at marami pang iba tulad ng mga ito. Ilan lang yan sa mga nasubukan natin dito sa Ilocos Sur. At sa videong ito, bibigyan ko kayo ng idea kung saan maganda magstay kung pupunta kayo sa vegan na pasok sa inyong budget. At bibigyan ko rin kayo dito ng pasilip sa napakagandang resort na ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! We're setting sail, friends together, hearts perfect. Islands calling, feel the breeze. Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. Mula Muntinlupa, babiyahe tayo patungong Ilocos Sur na tinatayang aabot sa 7 to 8 hours ang biyahe by car o tinatayang nasa 430 plus kilometers mula sa aming syudad. Dahil mahaba-haba ang biyahe, dapat may sigurado na kayong tutuluyan para mas ma-enjoy ninyo ng gusto ang inyong pagpunta dito. Kaya don't worry, narito ang ilan sa maaari ninyong matuluyan. Una sa ating listahan ang Ras Olive Guest House. 1.5 kilometers away lang ito from Crisologo Museum. Marami din silang rooms dito na pwede for large group at pwede din for couples. Maganda ang interior nito at pwede din kayo dito magluto dahil pwede ninyong magamit ang kanilang kitchen. Available din ang kanilang parking space. Sumunod naman ang Villa E Mansion. Tinatayang nasa 650 meters away lang ito sa Plaza Salcedo at pwede nyo na itong lakarin kung tutuusin. Meron silang limited parking space, pero pwede din kayong mag-road parking. Mataas itong gusali na ito na may 5th floor at isama mo na din ang kanilang rooftop. Meron sila ditong malawak na room na perfect for large group gaya nito. Meron ding family room at pwede din for couples or kung mag-isa ka lang. Bukod sa malapit ito sa plaza ay affordable din ang pagstay dito. Silipin naman natin ang M3 Transient House na nasa Katipunan Street. Maganda din ang lokasyong ito, lalo't malapit ito sa airport at sa kilalang mga tourist spots sa vegan tulad ng Hidden Garden at Baluarte Mini Zoo. Halos malapit din ito sa mga beach resorts. Tinatayang nasa 3.2 kilometers away naman ito from Salcedo Plaza. Ang kagandahan sa lugar na ito ay sobrang safe ng inyong mga sasakyan dahil meron silang gated parking space. Nature vibes din ito at higit sa lahat, malinis, pet-friendly at sobrang affordable din ang lugar na ito. Kasya dito ang up to 4 packs sa isang room. Pwede din kayo dito mag-extra bed if ever. We love the Philippines, let's go! We love the Philippines, come on show. Come and join me, feel the flow. Kung modern o luxury vibes naman na transient house ang hanap ninyo at kasya ang inyong buong pamilya, tara na dito sa Caleb's Transient House. 1.5 kilometers away naman ito from Salcedo Plaza. Bagong-bago at kompleto na ito sa gamit. Feel at home ka dito. Available ang wifi at sobrang cozy ng transient house na ito. Meron itong 2 rooms tulad ng mga ito. Safe din ang inyong mga sasakyan dahil may allocated parking space sila para sa inyo. This is one of the best place to stay sa vegan. Kung pupunta kayo ay mag-advance booking na kayo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin nyo lang ang kanilang mga Facebook page for bookings. At dahil meron na nga kayong pwedeng matuluyan dito sa vegan, punta na tayo sa kanilang mga sikat na lugar, ang Calle Crisologo. Tampok dito ang mga Spanish-era architectures, houses and buildings, pati na din ang mga pagkain, souvenirs at iba pa.
Mamamangha ka talaga sa ganda ng vegan, lalo na sa gabi. Plus, pwede ka pa sumakay sa kalesa at libutin ang sentro ng vegan. ₱200 nga pala ang binayad namin para sa tour na ito. Dito nga pala natikman ang longganisang vegan sa Jollibee Stall. Marami din silang iba't ibang Ilocano cuisines para sa inyo. At dahil holiday season tayo pumunta dito, silipin naman natin ang kanilang food bazaar. Napakarami pa ninyong maaaring gawin at mapuntahan dito sa vegan. Pwede din ninyong puntahan ang Hidden Garden at mag-dine-in kayo dito kung gusto ninyong makatikim ng authentic Ilocano specialties. Nariyan din ang Baluarte Zoo at marami pang iba't ibang aktibidad. For the meantime, ayan muna ang ating patikim sa vegan. Matapos naman tayo sa vegan ay halina't mag-enjoy at magtampisaw sa Port Adventure na matatagpuan sa Port Esteban, Ilocos Sur. Ganito lang naman kaganda ang lugar na ito. Kisses the shores with gold, warm smiles welcome you never. Pwede din kayong kumain at mag-celebrate ng inyong special occasions dito dahil meron silang restaurant at function rooms. Madami silang food choices at ang pinaka nagustuhan ko ay ang kanilang Port Adventure Pizza na mayroong malalaking chicken toppings. Races in pattern so fine, every inch is a paradise sign. It's more fun in the Philippines. We love the Philippines. Narito nga pala ang kanilang menu. Love the Philippines, let's go. Feel the rhythm through and through. Oh! Sulit na sulit ang pagstay mo sa lugar na ito dahil affordable ang entrance fee at cottages. Kaya, isama na ninyo ang inyong buong pamilya at panigurado mag-i-enjoy kayo dito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin nyo lamang po ang kanilang Facebook page. Dito sa Ilocos Sur, napakarami pa ninyong maaaring mapuntahan na tiyak, maa-unwind ka at magugustuhan ninyo na atin namang ididiskubre sa mga susunod. At sa ating pagbalik dito ay tiyak titikman naman natin ang kanilang mga delicacies at ilan sa mga kakaibang pagkain na hindi ko pa natitikman. In the Philippines, we love the Philippines, it's true. Kaya for the meantime, ayan na muna ang ating pasilip dito sa Ilocos Sur. So paano mga lods? Ano, tara?